What up mga solid subscribers, no? So medyo nahihirapan na magsalita guys kasi meron ako tinatawag na parang occlusal splint, no? Kaya medyo yung S ko wala. Kasi may time na yung itong pangako kasi medyo hirap siya, may nagka-crack nga dito, tapos parang tumatabingi po siya, no? So bear with it muna mga guys, no? Mga guys, bear with it muna guys kasi sobrang hirap talaga magsalita, no? Kailangan ko siyang sanayin. So susuotin ko siya for the next 3 months, no? So mahirap talaga siya as in, sobrang hirap magsalita sa kanya pero kailangan ko talaga siya sanayin, no? So ito na. Ito yung kay Pablo, no, yung Pablo Revelations at Wish Bash interview, no, for Determinado. Meron dito parang ewan ko lang may nag ano kasi sa akin ito, may nag-message na panoorin ko daw to and anong masabi ko regarding dito sasabihin ni Pablo, no, and medyo controversial daw to, no. So ayun, patagalin pa pero syempre shoutout muna kay Miss O, no. Pasensya na sa boss ko talaga, hindi ako sanay. Kakasuot ko lang kasi nito kanina lang as in talaga. Kanina lang sa akin sinukat na ng nung dentist na. So, shoutout kay Miss O sa kanya tong video na to and subscribe kayo kay Miss O, no? And ayun, let's go. Hindi ako sanay, pasensya na guys talaga as in ang hirap magsalita, no? Pwede mo siya tanggalin. I think pag na-irita na ako, tatanggalin ko na siya. Pero as much as possible do kasi kailangan ko daw siya isuot, no? Pero pag na-irita na talaga ako, tatanggalin ko. So, without further ado, let's all watch this. I know with that same fire, determined kayo to achieve so many goals this 2024. So guys, please tell us what to expect from you this year. Eto na! Napakadaming i-expect para sa taon na to. Sabi ko nga kanina, taon to ni Pablo. Ayun, yun lang ang sabi ko. Parang sabi ko sa sarili ko, taon mo to, kailangan pukpukan. Suntok lang na suntok, galon. Saka madami talaga silang abangan kasi hindi lang pagdating sa musika yung gusto ko ipakita kung ano yung nangyari behind everything that I do. And yung matagal na hinihintay na ng mga hotdog, yung mga mga tao na sumusuporta sa akin, makikita nila kung sino talaga si Pablo. Walang halong etchos. Ganon. There you go, spoiled na spoiled ng mga hotdog. And for you, Jose? Pahingi lang po sana isang araw sa taon niya. Hindi po, ganun din po. Sana po makapaglabas ng EP this year kasi last year parang isang song lang rin yung nailabas ko. Pero actually marami pong naka-ready na songs. Pero hopefully this year po matapos sila lahat. There you have it. So, i-manifest natin yan. Live on board the Wish 1075 bus. And I know with the support of the Hotdog and Dayton, alam kong kayang-kaya nyo yan maabot this year. So, any message na lang for everyone, not just here, but those listening from their own homes, their phones, and online. Go, guys! Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin, pati sa kuya ko. Pati sa mga alagad, shoutout sa inyo, kamusta kayo lahat? Yun lang po. Thank you. Ako rin, maraming salamat sa inyo. Ito na yung matagal na hinihintay natin. Ito rin yung parang pasensya ko sa sarili ko. Pasensya na. Ngayon, taon mo na. Maraming salamat sa pagsuporta, sa pag-antabay nyo sa akin kahit na matagal nyo na itong hinintay. 5 taon. Ito na ito. Pero for the longest time, siguro, na-enjoy ko naman yung working with all the members ng SB19. Siguro, mahigit 5 taon kasi syempre kasama yung training days. Tapos yung 5 taon na magkakasama kami, natutuwa naman ako sa mga ginagawa namin. Pero siguro ngayong taon, parang sabi ko, it's overdue na eh. Parang, ito na yung parang oras para ipadinig sa mga tao yung mga awitin ko. Kasi marami rin akong gusto sabihin. Apart from the story that I'm in with SB19, with my brothers, meron din akong sariling story na gusto kong I think nakukuha kung saan humuhugot si Pablo, no? Kasi alam niyo si Pablo talaga sobrang creative niya talaga sa paggawa ng kanta, and then yung mga ginagawa niya po talagang kanta is sobrang sobrang meaningful, no? And parang sinasabi niya na I think nabigay ko na yung mga pwede kong ibigay sa SB19. I think kailangan ko rin magbigay ng time sa sarili ko. Hindi ko sinasabi na magkukwit na siya sa SB19, pero I think darating talaga siya sa point na ito na parang SB19 pa rin siya, pero at the same time, Pablo pa rin siya, no? Gagawa siya ng kanta para sa sarili niya, no? And parang, pwede naman kasi talaga yun as long as pinapayagan naman ng management, no? And meron nga mga meron mga ganong artist na ginagawa yung ganong klaseng bagay, no? And ito yung ginagawa ni Pablo, no? And parang rin ito parang mahirap kasi yung pag meron kang idea tapos hindi mo ginagawa. At yung nakikita ko kay Pablo, kailangan niyang ilabas din yung natatago niyang idea, no? Kasi siguro meron siyang mga kantang gusto gawin pero
hindi niya magawa sa SB19, no? Parang may ganun, no? Parang as a Pablo lang malalaman yung ganung klaseng kanta, no? Kumbaga, mahirap siya i-apply as a SB19 na grupo, no? Mahirap magsalita na inis ako, sorry. Ipahatid sa mga tao na nakikinig sa mga taga-suporta. Kaya, yun. Kasi, yun nga, katulad sila nabanggit nyo, movement siya. Parang, it's an ideology na gusto kong tumatak or ma-instill sa mga tao. Kahit di na nila maalala si Pablo. Pero pag nadidinig nila yung mga kanta ko, yung awit dito, parang daladan nila yung lakas ng loob, yung, di ba, pinento ko yung journey ko through my music. Gusto ko, na, kapag nakikinig sila nun, napupulot nila yung kung may learnings man na natutunan, lalakas yung loob nila, kung may mga gusto nang gawin sa buhay, yung mga pinagdaan ko, yung mga mistakes ko, matuto sila doon kahit di pa nila naranasan. So, yun lang talaga, yung parang tumatak yung mga salita na sinasabi ko, and pagbigay ng lakas ng loob sa kanila na gawin, pursue yung mga bagay na gusto nilang gawin sa buhay. Kasi yun na yun eh, parang yun na yung fulfillment na meron ka as an artist, na yung makita mo na yung mga awitin mo, talagang sinasapuso ng mga tao, talagang nabubuhayan sila or parang nagiging inspirasyon nila pagdating sa mga kanya-kanya nilang buhay. Very beautifully put right there. So, music para maging mas determinado. Medyo mahina lang yung audio, yung pagkakasalita ni Pablo. Ewan ko sa inyo kung malakas siya, no? Pero, ayun nga, para sa akin, ang conclusion lang dun, wala naman, or masabi ko dun, ang opinion ko dun is, wala namang masama dun as in, no? Kumbaga, si Pablo for 5 years, as in, sobrang focus siya sa SB19, no? Although naglabas siya yung Laluna, no? Pero hindi niya magawang lumabas talaga, like totally yung ginagawa ni Philip na maraming na-release na kanta, and then si Josh, di ba, may mga na-release na kanta. Si Stel, di ba, nakapaggawa siya ng ibang projects, like naging coach siya sa The Voice, and then si Ja, di ba, may mga endorsements siya nagagawa. Si Pablo, ang nakikita ko sa kanya is hindi siya makawala sa kanyang sa kanyang hawla sa SB19, no? Pangit mong pakinggan, no? Pero syempre, as a leader, parang ang bigat na responsibilidad niya, no? Kumbaga, iisipin mo yung mga ka-member mo. Unlike kay no, sa iba kanya, kila Ja, yung mga yan, sila, pwede silang umalis kasi syempre, wala naman silang, like, meron silang responsibility sa SB19, pero, hindi sila yung to the point na parang pinakautak. Si Pablo kasi ang pinakautak sa nakikita ko rito, eh. Kaya, habang may mga solo projects sila, kailangan si Pablo mag-isip ng para sa SB19, no? So, wala siyang time para mag-isip sa sarili niya, sa sarili niyang mga projects, sarili niyang mga kanta, sarili niyang passion, no? Although na passion niya yung SB19, syempre pagkanta yung pagsulat, no? Pero yung as Pablo, no? Wala siyang time para sa sarili niya, no? And sobrang okay lang para sa akin ito. Wala naman nakita masama, and I think pinayagan naman ng management to, no? Kaya hindi naman magsasabi si Pablo ng ganito ng kung hindi papayagan ng management. So syempre ingat na ingat ang ating mahalima, no? And syempre si Pablo, no, pinuno yan, no? And ayun lang ang ang disadvantage pag ikaw ang leader or pinuno ng grupo nyo, no? Or tama ng grupo nyo, no? Talagang kailangan mong mag-focus sa grupo mo, kailangan mong intindihin yung mga consequence, kailangan mong bigyan ng time yung grupo, no? And ayun yung mahirap. Pero syempre, ang sarap na sa feeling na ikaw yung leader, no? Ayun yung pinakamasarap sa feeling sa lahat, no? Pero ayun, nakikita ko, nalaman ko, nabasa ko kung ano sinasabi ni Pablo dito, no? So ayun lang, ayun yung sasabihin ko regarding dito sa sinabi ni Pablo, no? Sobrang mahirap man sa part natin, mga 18, no? Pero syempre, kailangan din bigyan ni Pablo ng time sa sarili niya, no? Kasi sinasabi ko kasi, hindi siya aalis. Kumbaga, pagsasabayin niya lang, no? SB19 and Pablo, no? Pagsasabayin niya lang yung solo career niya sa SB19, no? Kumbaga, baka kasi manibago kayo, ba't si Pablo ganito? Kumbaga dito, sinabi niya, may announcement na siya na kailangan niya rin magbigay ng time sa sarili niya, no? So, ayun lang, supportan natin si Pablo ng Pinuno. Let's go. So, ayun lang, kung meron guys, mga comment, double or message ako sa Facebook page ng Point to Pen. So, this is Point to Pen signing out. Ang hirap magsalita. Peace, let's G.